Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Atin pong awitin ang numero 169 sa atin pong mga himnaryo. Amigupang nawagli sa pintuan ng langit, salay ko sa inibis, sa mundo ng pasakit, kaya tanggapin naman anak mong nakasala. Huwag bayaang mawagli ang anak mong nagbalik. Alahoy mapangalit, kukupin mo ng labis anak mong sa dalungis. Tanggapin hanggang langit, kami upang naligaw sa liwanag ng ilaw. Binihan ng kaaway hanggang sa mapipilan, kaya't abutin naman alam mong nagdurusa. Tanggapin mo po, Jesus, diyan sa Iglesia ng Diyos. Kapatid kong nalugmok sa sala ng sinukop, ingatan mo o sila sa kulungan mo, Ama. Patuloy po nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesu Kristo. Numero 165 ang atin pong aawitin. Ay Jesus na pag-ibig sa aking umabay, upang mapalapit sa kanyang paanan.
Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, dosa'y kanyang tinis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay at sintang dalisay. Siyang tanging dahilan, karangalay hinubat at nag-asal dukha, nagpakitang ganap. Gito halimbawa, dahilan sa pagdiyag ay nagpakahaba upang tayo'y maligtas sa bangis ng sumpa. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, dosa'y kanyang tinis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay at sintang dalisay. Siyang tanging dahilan. Patuloy po nating papurihan, sambahin ang ating nag-iisang buhay at maluwalhating Diyos na ating Panginoong Hesu Kristo. Numero 21 ang atin pong huling aawitin. Ayong kawal ni Kristo Jesus na marangal, na kinuha sa sanlibutan, ang banal na gawain ating pinapasan, yakapin ng buong tibay. Si Jesus, siyang luway sa lahat sa
sapagkat itong mundo ay wawakasan na at hahatulan ng Diyos Ama. Kung ang puso natin ay nalugmok sa dusa, pagsisihan na ang sala. Si Jesus, siya patnubay sa lahat nating daraanan. Awin sa puso ang ating alinlangan. Siya ating kaahakbay. Kaya tayong mga kawal ni Kristo Jesus, maging banal sa paglilingkod, upang tamuin pangako niyang mahirap. Manatili tayong lubos. Si Jesus, siyang mapapatnubay sa lahat nating daraanan. Awin sa puso ang ating alinlangan. Siya ang ating kaahakbay. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin.
mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po namin na mga una na nga sa atin munang mga sariling sangbahayan, sa ating mga kaluluwa, sa ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, at sa atin pong mga minamahal sa buhay. Ang pagliligtas po ay kinakailangan na magpapasimula muna sa ating mga sarili at ibabahagi natin sa ating mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, at pagkatapos po na maibigay na natin sa kamay ng Panginoon ang ating sariling mga sangbahayan, ibabahagi natin sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapwa-tao dito po sa magulo at mandarayang sanglibutan. Amin pong pinasasalamatan una sa lahat ang Panginoon sa patuloy po niya na pagdaragdag dito po sa karunungan na hinuhulaan ng Diyos sa aklat ni Propeta Daniel Kapitulo 12 at versikulo 4, sa huling panahon, bago po ang araw ng kanyang paghuhukom, palalaguin ng Diyos ang karunungan ng tao. Ipinagpapasalamat po namin na magmula po dito sa Los Angeles, California, sa maliit na bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo, ay naririnig ngayon sa buong sanglibutan. At patuloy pong dumarami ang mga tao na naghahanap, nagsasaliksik, nasasabit, na makarinig po ng mga salita ng katotohanan.
Salamat po sa pamamagitan po ng YouTube at ng internet sa Facebook. Marami po ang patuloy na nadaragdag na mga bago nating mga kaibigan. Nagpapatunay na sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakit, sa kabila ng maraming pagtitiis, kahit na po tayo kakaunti, kahit tayong pinakamahirap, kahit na wala tayong salapi, para magugol sa pamamahayag ng Ebanghelyo, mga kapatid, sa mabuting kalooban, ang Diyos mismo ang gumagawa sa ating lahat upang tayo po ay makapagpatuloy sa paghahayag ng Ebanghelyong ito. San Mateo 24:14, ipangangaral ang Ebanghelyong ito. Ito po ang tunay na Ebanghelyo. Ang Pangulo, ang Presidente, ang Obispo, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ito ang dating daan. Hindi po ito ang daan ng mga tao. Hindi po ito ang iglesia na tayo ng tao. Ito po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na kung maipangaral na ito sa mga tao sa buong lupa, darating na po ang biglang pagkawasa. Sa pagkakataong ito, tayo po inaanyayahan ng Panginoon. Ihanda na po natin ang atin mga puso sa inyong mga kaibigan namin sa loob ng inyong mga bahay. Kahit na po bahay kubo, kahit na po ano pa ang ating kalagayan, huwag na kayong lumabas ng bahay, mapanganib ang panahon. Sasakay pa kayo ng jeep, mamamasahe pa kayo, baka ma-hold up pa kayo, madisgrasya pa kayo. Tayo sa loob ng bahay may kapayapaan, at ang Diyos mismo ang nagsabit, nagturo sa atin na kung tayo man ay ibig makipag-usap sa Diyos, isara natin ang ating mga bintana, ang ating mga pintuan, lumuhod tayo, manalangin, magpasalamat at makinig ng kanyang mga aral. Sa ganitong kaparaanan, ang Diyos ay totoong nalulugod sa atin. Mga kapatid, Romanos 10:17, sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya. Aawitan po natin muli ang ating Panginoon ng isang maiklit may espiritong awitin, numero 87 po, unang estrofa at koro po lamang. Pagkatapos po, maninikluhod muna tayo at magpapasalamat sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Tatayo tayo mga kapatid. 87 sa ating himno. Doon sa krus, dugoy na buhos, sa nating kanyang tinubos, sa malaking pag-ibig ng Diyos. Sugos si Jesus, wala isa Kanya. Wala isa Kanya. Dugo ni Jesus ang nagbalya. Wala di sa Kanya. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig.
Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw ang nag-iisang Diyos na buhay. Ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong bansang Israel, ikaw rin po ang tumawag at nahabag, pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Ama, sa malinis sakdal, napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kami na mga magkakapatid, mga mag-aanak at mga magkakaibigan dito po sa silong ng aming mga dampang tahanan. Pagkatapos, mangag-awitan kami sa Espiritu ng mga awiting bagaman hindi marilag ang aming mga tinig sa iyong pakikinig, nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso. Sinasampalatayanan namin, Ama naming Diyos, tinatanggap mo pong tulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Ama, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kamit nangangayupapa, walang sawa. Tanggapin mo pong muli ang aming walang katapusan, mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoon naming Hesukristo, maraming salamat sa iyo sa maraming mga araw, lipos ng kapayapaan ng buhay, kagalingan at mga kalakasan. Ipinaranas mo po, ipinautang mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama, ikinalulungkot po namin, hanggang ngayon hindi namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Palibhasa, mga abang tao, mahihina, nangagmula kami, Panginoon, sa alabok ng putik po lamang. Wala kaming anumang taglay na kapangyarihan upang lubos naming masawata ang lahat ng kalikuan. Ama, sa banal na umagang ito, huwag mo sanang gagawing dahilan ang marami naming kasalanan upang hindi mo kami pakainin, painumin at diligin ng iyong mga banal na aral. Nakikiusap kami, Ama, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at mga kagipitan ng iyong mga hamak na mga nilalang, lalo na nga't higit. Marami pa ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kapatiran nasa kabataan at nasa kamuraan ng kani-kanilang mga puso at isipan. Panginoon, kung paanong kami noong araw, naging matitigas din ang aming mga puso. Nangagwalang bahala kami sa paglilingkod sa iyo. Dadapwat salamat, pinagtiisan mo kami, patuloy makaming inalalayan at ginabayan hanggang sa kami magsitanda sa araw at oras na ito, Ama Diyos. Anumang aming kasalanan, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Panginoon po naming Jesus, sa umagang ito, pinakananasa namin na amin ding patuloy na ipagpasalamat ang iyong patuloy na pagkukupkop, pag-iingat sa lahat po ng aming mga kabyak ng puso, sa lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apot, mga kamag-anakan. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pang dinaragdagan ng buhay, kagalingan si kapatid na Rosita. Salamat po, hindi mo rin pinababayaan si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel. Maging ang lahat ng aming mga manugang, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malo. Ang lahat ng aming mga apo pinagtitiisan po pa hanggang ngayon.
Katulad po ang Ama naming Diyos ni JC, ni BJ, ni JR at John Macho, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at ni Kay. Hindi mo rin pinababayaan ang maraming mga mahal naming nangingibang bansa't mga bayan upang humanap ng kakainin sa araw-araw. Katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David, ni Daniel, ni Shannon at ni Annalira, ni Jacob, ni Bayan Guanshan. Aman Diyos, isinasamot idinadalangin namin sa iyo. Patuloy mo nawa silang alalayan at patnubayan, lalo na nga po si Lolita, si Susan, si Jingjing, si Lenlen, si Pes, si Ador at si Pido at Victoria Malangkes, si Rosemary at si Flor Bautista. Ama manal sa umagang ito, lubos naming ipinakikiusap na nawa maging ang mga kaibigang patuloy mong idinaragdag sa amin. Ama naming Diyos, wag mo sanang ilalayo sila sa iyong makapangyarihang paningin. Tutulungan mo rin sana, Panginoon, iba pang mga kaibigan namin at mga kapatirang nagsisipangalat sa malalayong iba't ibang dako ng sanglibutan, na ang kanila pong mga pangalay hindi na masambitla ng iyong hamak na lingkod. Ipinakikiusap namin sa iyong naway dumating ang iyong mga kaparaanan, dumating ang iyong kalooban mula sa langit, na bago ka po maghukom at wakasan ang sanglibutan ito, Ama naming Diyos, tipunin mo po kaming lahat sa iyong banal na kawan, makasalubong kami sa iyo at makapagtamo kaming lahat ng ipinangangako mo sa aming buhay na walang hanggan. Aman Diyos, sa linggong ito, habang kami po'y nakikinig ng iyong mga dalisay na aral, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo sanang maragdagan ang aming pananampalataya. Pagalingin mo rin po sana, palakasin, nakikiusap kami, ang mga pinasapitan mo sa amin ng sari-saring karamdaman, Ama naming Diyos, at ang patuloy ng tumatanda sa amin, ang iyong hamak na lingkod, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si Concepcion, si Floro, si Robert at Mercedita, si Olivia, si Mirna, si Rogelio at si Expectacion. Ama naming Diyos, maawat mahabag ka sa amin. Patuloy mo sanang pahabain ang aming mga hiram na buhay. Hindi po para gugulin sa kalikuan at mga kalayawan, kung hindi po masumpungan mong ginugugol namin sa paglilingkod sa iyo hanggang aming mga kamatayan. Ama, sa araw na ito, inaasahan po namin, ikaw ang muling magtatanyag sa amin, ikaw ang tatayo sa amin. Gagamitin mo lamang ang mga labi at bibig ng iyong dalawang hamak na alipin. Banalin mo po ang kanilang mga puso. Bigyan mo sana ng mga katalinuhan, ng kababaan ng kalooban, at makapangaral silang may pag-ibig. At kung dumating sa amin ang kanilang mga tinig, manampalataya kaming ikaw ang aming Panginoong Hesukristo, na nangako sa aming ikaw ay isa sa amin palagi sa loob ng iyong banal na iglesia hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ama, ang lahat ng ito, ikaw ang nagturo sa amin. Ano man ang aming hihilingin sa iyong pangalang Kristo Jesus, ito ang iyong diringgin sa langit. Ito ang ipatatanggap mo't gagawin sa amin, magmula po ngayon at magpakayi kailanman. Amen. Muli po, inaanyayahan tayo ng Diyos. Husayin na po natin ang ating mga sarili. Haharap tayo sa Panginoon. Ipakilala natin sa Diyos, siya ang lahat sa atin. Ihanda na rin natin, tawagin, husayin ang ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. At kung may mga kaibigan tayo na dumalaw sa araw at oras na ito, huwag nating ikakahiya. Ipakilala natin tayo mga iglesia ng Diyos. At ang sambahan natin ang ating sariling mga bahay. Wala tayong katedral, wala tayong espesyal na mga bahay-sambahan, sapagkat ang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao.
Kahit na nga ang mga malalaking building na yan ay balutan ninyo ng pilak at ng ginto, hindi po ito makakapagligtas ng isang kaluluwa man lamang. At kahit na po, wala tayong tagapangaral na Doctor of Divinity, Theosophy and Letter, matataas na mga pinag-aralan, kahit na po si Nunong Noah, kahit na po si Propeta Daniel at si Propeta Job ang bisita natin para mangaral, hindi po makakapagligtas ng kahit na isang kaluluwa. Basahin ninyo ang Ezekiel 14:14. Iisa ang makapagliligtas sa atin. Wala pong iba kung hindi ang tinatawag na Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng kanyang banal na katawan, na ito ang sugo sa huling araw, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. 3Gs sa pamamagitan ng Iglesia, ipakikilala ang kaluwalhatian, ang karunungan, at ang tinatawag na kaluwalhatian ng nag-iisang buhay na Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang una pong sa atin ay magsasalita, nakakasangkapanin ng Diyos at gagamitin ang kaniyang bibig. Si kapatid na Prospero Gonzales, na siya po ang una nating pakinggan. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, muli po ang inyong abang lingkod kay Kristo ay bumabati po sa inyo ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po at patuloy tayong nagkakasama-sama, nagkakalubusang nakakapaniig sa bawat isa. At sa pangkasalukuyan, batid natin mga magkakapatid at nating mga kaibigan na tunay na ang ating pong daigdig na pangkasalukuyang nilalakaran o pangkasalukuyan nating ginagalawan ay patuloy po doon sa tinatawag na kahirapan. Sa madalas nating naririnig, nakikita, at lubusang nadarama na sa buong lugar ng sandaigdigan. Puspos po ito katulad ng pinagpauna ng ating dakilang Diyos, na tunay na sa mga huling araw ang panahon ay mapanganib. Sa napakaraming bansa, wala pong mga kapayapaan, patuloy ang lubusang patayan. Batid natin ang nangyayari sa bansang Syria. Batid natin ang nangyayari ngayon sa Israel at sa Lebanon. Batid po natin ngayon ang iba't ibang uri ng mga kasakunaan, na ito po ay badya ng mga kapanganiban na tuwirang ipinagpauna po, pakatandaan po natin, ipinagpauna po ng ating dakilang lumikha. At maging sa ating bansang pinanggalingang Pilipinas at maging dito po sa bansang Amerika, tunay nakahihindik ang tuwirang pagpatay sa kapwa-tao na dito'y sinabi rin ng ating Panginoon na ang mga tao ay magiging mabibilis sa mga pagbububo ng dugo. Dahil po rito ay napakaraming mga tao ngayon ang tuwirang nagtatanong kung ano na nga ba ang nangyayari sa buong sanlibutan. At marami sa mga relihiyong kinagisnan ang patuloy sa kanilang mga gawain ng kanilang lubusang paniniwala. Paniniwala po ho, hindi po pananampalataya. Tandaan po natin, iba po ang pananampalataya sa paniniwala. Doon sa kanilang kinagisnan sa kanilang mga magulang, na kung paanong sila ay tumatawag sa kanilang mga nakilalang mga Diyos-Diyosan, patuloy pa rin sila sa mga ganong gawain, sa ganong mga paglilingkod, sa tawag na tuwirang katotohanang mga patay na Diyos. Dapat sa umaga pong ito ay minabuti po ng ating dakilang lumikha ang tuwirang hinahanap ng napakaraming mga tao. Marami ang nagsasabing tunay na sila ay kumikilalang mayroong Diyos.
Ang dapat sana nating maalaman ay kung yung Diyos na kanilang nakikilala ay siyang tunay at higit sa lahat ay makapangyarihan, dadapwat mahabaging Diyos. Dahil po rito, mga kapatid, hayaan ninyong basahin ko na po sa inyo ang niloob ng Diyos na sa linggong ito ay ating pag-aralan at sa inyo na aming mga minamahal na mga kaibigan. Isa po ang aming pakiusap. Buksan po ninyo ang inyong mga puso. Dumalangin po kayo na kayo ay lubusan ng malinawan. Lubusan na po ninyong matanggap. Lubusan na po ninyong makilala ang tunay na kahabagan ng Diyos na kayo ay mapasama doon sa tinatawag niyang mga tunay na mga anak. Amen. Dahil po rito, ano po ba ang talata sa banal na kasulatan na ngayon ay atin pong pag-aaralan? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Lucas sa kapitulo 19 at ang bersikulo ay 9. Ganito po ang ating mababasa. 19:9 Lucas. At sinabi sa kaniya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Amen. Pakatandaan po ninyo, mismo Panginoong Hesukristo po, ang alin? Ang nagsabi po na sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sino po ba itong Abraham? Batid po nating lahat. Ito pong si Abraham, ito po ang isang tunay, higit sa lahat ay dakila sa mata ng ating dakilang Diyos. Ito po ang pinangakuan ng Diyos na sa Kanya manggagaling ang lahat ng mga tao na magiging anak ng Diyos. Amen. Nasa Kanya po, nasa lahi po ni Abraham ang pagkakaligtas. Nasa lahi po ni Abraham ang pagtangkilik at higit sa lahat ang pag-ibig ng ating dakilang lumikha. Amen. Kaya nga po, ito pong talatang Lucas 19:9, ang atin pong maitatanong, kanino po bang bahay po ito pinatutungkol ng ating Panginoong Hesukristo sa paksapong ito na dinatna ng pagkaligtas? Kanino pong bahay ito? Atin po itong susuriin at ating pag-aaralan at sa tulong po ng banal na Espiritu Santo. Hayaan ninyo ang dakilang Diyos din ang siyang patuloy na magpaliwanag sa bawat isa sa atin. Atin pong basahin sa banal na kasulatan ang siyang punong dahilan kung bakit ibinangon sa atin ng Diyos ang paksapong ito nito pong araw ng linggong ito. Mga kapatid at amin pong mga kaibigan, muli po inaanyayahan ko po kayo. Buksan po ninyo ang inyong mga kaisipan, namnamin natin ang mga salita ng Diyos at pakinggan natin at tanggapin natin ang lubusang importansya o kahalagahan ng mga salitang ito ng ating dakilang lumikha. Dito po sa 19:1 ng aklat din po ng Lucas. At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Dito po, naglalakad ang ating Panginoong Hesukristo, kasama po niya ang kanyang mga alagad. At sa 19:2, at narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakeo, at siya isang puno ng mga maniningil ng buwis, internal revenue, yung pong naniningil ng income taxes sa mga tao. At siya'y mayaman. Nakatandaan ninyo, kung ikukumpara po sa pangkasalukuyang katungkulan, siya po yung hepe
ng Internal Revenue dyan sa atin. Dito po, IRS ang tawag, Internal Revenue Service. Siya po ay may mataas na katungkulan sa gobyerno. At dahil po rito, pakinggan pa ninyo nang magdaan ang ating Panginoong Jesucristo, sa 19:3, ano pa po ang nangyari? Ito pong si Sakeo, pakinggan ninyo ang kanyang ginawa. 19:3. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming mga tao. Alam po ninyo, ito pong binasa ko pong ito. Ito po, kung atin pong nanamnamin, ang kahulugan po nito ay simple-simple po lamang. Itong taong ito ay lubusang kinahabagan ng Diyos, kinatok ng Diyos ang kanyang puso, ninais ng taong itong lubusang makilala ang ating Panginoong Jesucristo, dadapwat. Nagkaroon ng tuwirang balakid. Nagkaroon ng tinatawag ng mga bagay na hindi maaaring magawa niya. Bakit? Sa kadahilan ng maraming tao. Bakit? Marami palang tao Bakit hindi niya makita ang ating Panginoong Jesucristo? Kapag papatuloy po ng pagbabasa. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sinong kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. Ito po palang taong ito, sa pangkasalukuyan na yung nakikita po rin natin sa mga telebisyon, na mayroon pong palabas dito yung pong mga small people dito sa Amerika. Ito po yung mga unano. Natural nga po, hindi makikita po lamang nito yung mga binti ng mga tao. Dapat pakinggan ninyo ang damdamin ng naging puso at ang naging kaisipan ng lalaking si Sakeong ito. Sa 19:4, at tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy sa Sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. Ano po ang ibig sabihin ng ginawa po nitong si Sakeo? Sa marubdob niyang hangaring makita ang ating Panginoong Jesucristo, inalis niya ang mga kasagabalan, inalis niya yung mga balakid. Ang ginawa po niya, kahit na siya ay maliit na tao, pumanik ng puno, nagpauna siya upang doon sa itaas, nalalaman niyang magdaraan doon ang ating Panginoong Jesucristo. Doon ay makikita niya ang kanyang ninanasa, na ang ibig po lamang sabihin, ito pong taong ito, si Sakeo, yung damdamin niya, tuwirang nagsikap, tuwiran pong nagpumilit. Magkaroon po lamang siya ng pagkakataon na makita at kung sana nga bilang isang tao batid natin, kung sana nga at kung maaari, makadaupang palad o matapik man lamang o makamayan man lamang ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat yan ang kaugalian nating mga tao. At nang mapatapat na nga po sa Kanya at nang mapatapat sa puno na Kanyang inakyatan ang Panginoong Jesucristo, ano po ang sinabi ng ating Panginoon sa pagdaraan niya doon sa punong kahoy na yaon? Patuloy po sa 19:5 sa aklat din po ng Lucas. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Nakita na po ninyo kung ano ang nangyari. Nakita po ng ating Panginoong Jesucristo ang pagnanasa, ang pagnanais, ang marubdob na hangarin nito pong si Sakeo na maalaman ang tuwirang kung sino sadya itong Panginoong Jesucristo ito na pinagkakaguluhan, na tuwirang nangangaral sa maraming mga tao. Kaya nga po, ano po baga ang dagli ang naisip agad na ginawa po nitong si Sakeo? Lucas pa rin po, 19:6. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. 19:7.
At nang makita nila ito, ay nangagbulungan silang lahat na nangagsasabi ng ang ating Panginoong Hesukristo po ay pumasok na sa bahay nito pong si Sakeo. Yung pong mga Hudyo, yung mga kapitbahay nitong si Sakeo, yung mga sumusunod pa rin sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mga usyoso po na bagay sa kapanahunan natin ngayon ay napakarami. Ano po ang kanilang sinabi? Pakinggan ninyo. Silang lahat na nagsasabi, siya ay pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. Makasalanan daw po itong si Sakeo. Bakit pinatulan? Bakit kinandili? Bakit inintindi at binigyan ng importansya ng ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat pakatandaan po natin, maging noong pamampong kapanahunan na iyon, ay bansag na rin po sa mga Hudyo, yung mga maniningil ng buwis, ay tuwiran pong naniningil ng higit sa nararapat na kunin sa mga tao. Sila rin po ay tinatawag na makasalanan sapagkat tumatanggap na rin po sila ng mga suhol. Kaya nga po mayaman itong si Sakeo eh. Yan din po yung katulad na pangkasalukuyang, pagpatawad ninyo ang pangkasalukuyan nating salita. Well, this is this has been a, what do you call this, an ordinary or accepted trend of the present generation. And that word is mangungutong. Lahat na yata ng posisyon sa bansa, hindi lamang ng bansang Pilipinas, maging dito po sa bansang Amerika, ang dami pong nahuhuling mga pulis din dito. Marami pong, dito po, meron pang mayor na Pilipino eh. Nakakulong po ngayon dahil din po sa korupsyon eh. Mga mangungutong po, talagang yung sermon natin o yung pinag-aralan natin noong nakarang linggo, tuwirang sinasabi roon ng banal na kasulatan, ang puso ng tao ay tunay na makasalanan, tunay na marumi at tunay na nakasusulak ng mga kasamaan. Yan ang puso ng mga tao, maging noong kapanahunan mong yaon. Dapat katulad po ng ating pinag-aralan at binasang ito, na ginawa nito pong si Sakeo, isa po ang dapat nating lubusang mapag-unawa. Ito pong taong ito sa kanyang sarili, sa kanyang pagnanasa, sa kanyang kaliitan, in spite of his disability. Dahil unano nga po siya, dapat siya nagsikap. Inalis niya ang lahat ng balakid. Inalis niya ang lahat ng hadlang. At tuwirang ninasa niya ang humanap ng katwiran, ng katotohanan, ng tuwirang mapalapit siya sa isang tunay na Diyos. Dahil po rito, mga kapatid at aming mga kaibigan, ang atin pong lubusang maitatanong, nahayaan din po natin ang Diyos na rin o ang banal na kasulatan ang siyang patuloy na nagpapaliwanag. Ano na nga po baga ang sumunod na nagganap sa loob ng bahay ni Sakeo nang kanyang papasukin ang ating Panginoon at ang kanyang mga alagad? Dito rin po, sa aklat ng Lucas sa 19:8, at si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, "Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. Amen. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat." Ano po ang ating mapag-uunawa? Ang lubusang, ninanasang, matanggap nating lahat na nagbabasa at lubusang nag-aaral sa mga banal na kasulatan. Dito po ay pinakikita lamang ang tuwirang lantay, matwid, malinaw na pagsisisi ng isang taong dati ay isang masama. Alam po ninyo, habang ito ay binabasa po ng inyong abang lingkod,
naalala ko ang pangkasalukuyang nangyayari dyan sa ating bayan. Batid naman natin na tatlong senador ngayon ang sinasabing nakakulong. At pagkatapos kasama ng kanilang mga, excuse my word, mga kaibigan o mga kakuntsaba, sila na mga nakakatiis na makitang milyong-milyong Pilipino ang halos ay kumakain ng pagkain ng galing sa basurahan. Mga taong halos mamamatay na sa kapayatan, sa kapayatan, dahil sa sila ay mga malnourished na. Kita po namin yan sa television dito. Araw-araw yan. Baka akala po ninyo, hindi namin nalalaman ang nangyayari dyan sa bayan po natin. At kitang-kita po namin kung ano ang nangyayari sa mga taong pumapatay, sa mga taong nagnanakaw, yung tinatawag na mga sumasalisi, doon sa mga taong nagbabasag ng mga kotse upang magnakaw, sa mga taong pumapatay maging ng mga babae, makuha lamang ang kanilang mga bag. Ano po ang kanilang sinasabi? Wala po kaming trabaho, wala po kaming makain. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Pagkatapos, habang binabasa ko po ang talatang ito sa mga banal na kasulatan, sa tanggapin ninyo at hindi tunay po, namumugto ang aking mata sapagkat naalala ko ang aking bayang pinanggalingan. Adoy, para kong nakikita ang napakaraming mga kababayan ko at hindi lamang yon, batid ko maraming mga kapatid ang nagtitiis na rin. Dadapot patuloy na humahawak sa paninindigang sila ay tuwirang patuloy na nakikilala at pinapatnubayan ng isang dakilang lumikha. Dadapat nang sabihin ni Sakeo, kung ako man ay nakasingil nang higit sa nararapat, ibabalik kong makaapat ang aking mga nagawa. Isa sa uli ko. At kung ang aking mang kayamanan ay lubusang bilyon-bilyon, ang kalahati noon ay ibabalik ko. Ito ang hinihintay ko sa mga taong ito ngayon, na sana man lang antigin ang kanilang mga kalooban at tuwirang sabihing, bayan ko, merong Diyos na magpapatawad sa amin. Ang lahat ng aming mga kayamanan, ibinabalik kong muli. Sana ito ay tuwirang magamit ng bansang Pilipinas. Amen. Nakatanda natin ang sinabi ni Job, hubad akong ipinanganak sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong babalik sa kaniya. Nakatandaan din ninyong mismong sinabi ng ating Panginoon, ano ang mangyayari sa tao kung makamtan mo man ang buong sanlibutan? Dadakwat, mapapahamak naman ang inyong mga kaluluwa. Sana makarating sa inyo ang mga salitang ito ng ating dakilang lumikha. Ito po ang mensahe nitong ating pinag-aaralan ngayong linggo pong ito. Kaya nga po, nang sabihin po ito ni Sakeo, pagkatapos niyang mapakinggan ang mga pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat tunay ang salita ng Diyos ay pawang mga espiritu at pawang mga buhay. Dahil na rin po rito sa sinalitang ito ng ating Panginoong Jesucristo, ano naman ang tuwirang narinig ni Sakeo na nagmula sa mga labi ng ating Panginoon. Dito nga po sa Lucas 19:9, pakinggan po ninyo at ganito ang sinabi ng ating Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Amen. Ano po? Nakatandaan ninyo, si Sakeo, korap dati. Pusakal. Korap dati, pusakal, mayaman, may kapangyarihan. Dadapwat, naliwanagan. Sa paanong kaparaanan?
sa pamamagitan ng mga salita, sa pamamagitan ng mga pakikinig, sa pamamagitan ng tuwirang pagyakap at lubusang pananampalataya dito sa nakilala niyang Panginoong Hesukristo. Kaya naman, mismo sinabi rin ng dakilang Panginoong Hesukristo, siya anak din naman ni Abraham. Anak siya sa pangako. Anak siya na maliligtas. Yan po ang tuwirang nasasaad sa talatang ito na atin pong pinag-aaralan po ngayon. Ito po ba ay patunay pa na tunay na ito ay sinususugan pa ng mga banal na kasulatan? Pakinggan po natin. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ganito po ang ating mababasa sa mga huling araw na po ito, sa mga huling bahagi na po ito ng mga banal na kasulatan. Ang sabi po rito sa 3:20 ng Apokalipsis, sabi po mismo ng ating dakilang lumikha, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto. Ano po ang sabi? Ngayon po, hindi na po tayo dapat pumanik ng mga puno. Kaya yan pong mga nagpupunta pa sa mga bundok. Yan pong mga naghahanap pa ng mga imahen. Yan pong nagdarasal pa ng mga paulit-ulit. Yan pong mga kung ano-anong mga ritual na inyong mga ginagawa ng dahil dyan sa iglesyang kinagis ng kuno. Ano po ang sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo? Narito, nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig, makikinig na po lamang tayo. Sa anong kaparaanan? Maliwanag ang sabi po ng banal na kasulatan, mismo ang ating Panginoon ang kanyang sabihin at ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan. Ngayon po, wala nang makapagsasabing hindi niya narinig kung ninanais niyang marinig ang mga salita ng katotohanan, ang salita ng buhay, ang salitang puspos ng Espiritu ng Diyos. Kung nais niyang mismo sa kanyang tahanan ay mayakap niya at tuwirang makilala niya ang tunay na daan ng kaligtasan. Amen. Ano po ang sinasabi ng ating Panginoon? Magbukas ng pinto. Ako'y papasok sa kanya at hahapong kasama niya at siya'y kasado ko. Alam po ba ninyo kung anong ibig sabihin nun? Hindi na po tayo pababayaan. Yan po ang aming lagi ng sinasambitla. Yan po ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kaparaanan kailanman. Basta ikaw ay tumawag, basta ikaw ay nanalangin, basta ikaw ay napahabag sa Kanya po lamang. Sa anong kaparaanan? Sa pamamagitan ng Kanyang pagdalangin sa Espiritu at sa Kanyang mga katotohanan, presto, kasama Kanya, kasali mo siya, at higit sa lahat, hahapon siya, araw-araw, bawat sandali, sa ating mga buhay, maging sa ating mga minamahal sa buhay. Amen. Katandaan po ninyo ang pangako ng Diyos. Alam po ninyo, madalas naming sabihin, maging hindi kapatiran sa iglesia. Kapag nag-uusap-usap po kami ng aming mga kaibigan, madalas narinig po nila, mabuti ka pa niya, pros, wala kang problema, ganyan ganito. Di lamang sa mga anak mo, maging sa iyong kabuhayan. Ang lagi kong sinasabi, hindi kami mayaman. Dadapot hindi naman kami nagkukulang. Dadapot mayamang kami sa lubusang pananampalataya at lubusang pagkakilala sa ating dakilang lumikha. Amen. And it is very simple. The parting word that I always tell them, always pray and give thanks to everything that you receive, to everything that you have in this world. Whenever you wake up in the morning, you always give a short prayer even in your mind.
thank God for everything that is being blessed unto thee. And whenever you go to sleep at night, you remember the days that has gone by, the things that you have received, and everything, whether there is problem in your life, put it in the hands of your God, and God so willingly will embrace you, and forever will give you peace. And that is the God that we know, because we have faith. Meron kaming pananampalataya. Hindi kami naghihintay ng milagro. At tunay, dumarating, daman-daman namin ang kanyang pagpapala. Puspos kami ng kapayapaan, hindi lamang sa aming mga sarili, kung hindi maging sa loob at labas ng aming mga tahanan. Yan po ang tuwirang nararapat. At sana aming mga kaibigan, ito rin ang inyong malasap. Ito ang inyong tuwirang madama sa inyong mga ikinabubuhay. At sa wakas nga po, sa aklat ng Lucas, sa 19:10, bakit ganito ang tuwirang kahalagahan ng Diyos sa kanyang mga pangangaral at sa kanyang mga paglalakad, at maging nang ibigay niya ang kanyang buhay nang siya ay ipako sa krus. Ano ang tuwirang dahilan ng ating Panginoong Jesucristo? 19:10 sa aklat po rin ng Lucas. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang Panginoong Jesucristo po nang siya ay nangaral, hinanap po niya, patuloy niyang hinahanap yung kanyang mga anak na nawala, yung kanya pong mga anak na lumihis ng landas, yung kanya pong mga anak na naloko ng iba't ibang uri ng relihiyon, na imbis na sa kanya lubusang manampalataya at lubusang tumawag at lubusang manalangin sa pamagitan ng kanyang espiritu at ng kanyang mga katotohanan, mga nagsibaling sa mga nilalang, doon sa mga rebulto, ng mga nagsibaling sa mga tradisyon, yung mga paggawa ng mga pagsayaw-sayaw na, anong kahulugan yan? Pagsayaw-sayaw na yan na pagsamba sa Diyos. Kaguluhan yan. Simple lang ang hinahanap ng Diyos. Sasambahin mo ako sa aking espiritu at sa aking mga salita, sa aking mga katotohanan. Amen. Bakit? 3:19, dito rin po sa aklat ng Apokalipsis, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarulusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Amen. Ano pa po, mga kapatid? Ano pa ang kailangan natin? Narito na po. Hindi na kayo kailangang magpunta pa sa mga tuktok ng bundok. Hindi na kayo kailangang maglakad pa ng palhod. Kung dyan po sa Quiapo, marami pang magmula doon sa may pintuan gumagapang ng palhod. Meron pang humahalik dyan sa maitim na rebulto dyan. Naku, yan po patawarin po ako ng Diyos. Baka sabihin ninyo, I'm too harsh or I'm too braga. Meron salita doon Baka sabihin, masyado po akong mayabang, etc., etc. Alam po ninyo, yung mga rebulto niyan, dapat po yan pinapalakol. Dapat po yan sinusunog. Dapat po yan tuwirang kahindik-hindik sa Diyos. At ito po ang masasabi natin. Ang Pilipinas na sinasabi ninyong the only Christian country in the Far East, it is the only pagan country in the Far East. Pagano? Isa rin pagano. Bakit hindi pagano? Ay, santambak ang mga rebulto ninyo. Pinagpuprosisyon pa ninyo. O, sasabihin ninyo, inaatake na naman namin kayo. Kailan pa kayo magigising? Kailan pa maantig ang inyong kalooban? Hindi kami galit sa inyo, dapat ito ang sinasabi ng banal na kasulatan ng sabihin ng mga apostol. Susunod muna kami sa Diyos bago sa galit ninyong mga tao. Harap ng Papa ninyo sa Roma kung gusto ninyo. Sisibakin ko lahat ng rebulto ninyo. Maging doon sa Vatikano. Sipin ninyo maging doon sa Vatikano, pati yung bubungan kung sino-sinong rebulto. Ano kayo?
Ano ang kahulugan ng mga rebulto niyo? Hindi daw namin sinasamba. Hindi sinasamba, pinagpukrusan ng mga tao ninyo. Hindi ba pagsamba yun? Pagkatapos binubulungan ninyo, nakatingin kayo doon sa itaas na yun. Pagkatapos Prosesyon. prosesyon pa kayo. Tapos ang tambak ang mga kandila ninyo, binubuhat pa ninyo. Ito ang sabi ng Diyos, sasampahin mo ako sa aking espiritu at sa aking mga salita ng katwiran at katotohanan. Ito ang buhay, ito ang aking espiritu. Wala kung ano-anong mga antikristo nga kayo. Basahin ninyo ang Apokalipsis 13:16. Malaman ninyo kung ano pa ang ibig sabihin niyang pagkukrus ninyo. Mahirap, mayaman, may katungkulan, pobre, etc., etc. Lahat niya pinagbigyan ng tanda. Anong tanda? Tanda sa kanilang noo, sa kanilang kanang kamay. Anong relihiyon meron na ganyan? Sino ang nagkukrus? Anong relihiyon ang nagkukrus? Yan na niya ang Antikristo. Basahin ninyo ang aklat ng Apokalipsis. Dadapat dito, simple. Ang ginawa ni Sakeo, siya ay nagsisi. Siya ay tuwirang napahinuhod. Siya sa kanyang lubusang pagpapakita ng kanyang kapakumbabaan at nagyakap na sa katwiran at katotohanan sa pangalan ng Diyos. Sinabi niya, ibabalik ko ng makaapat ang anumang aking nagawang kasalanan o pangungutong sa kanino mang mga tao. Amen. Dahil po naman dito sa pagpapatuloy, ano po baga naman ang pinakabanal na layunin ng Panginoon? At binuksan niya sa atin ang paksapong ito ngayong linggong ito na dumating sa bahay na ito ang pagkaligtas. Narito po si kapatid na si Rilo Junior Gonzales. Maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan. Atin pong patuloy na papurihan, sambahin, luwalhatiin at pasalamatan ang ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, na wala pong sawa sa paghahanay, paggawa ng ganitong mga banal na aralin, na ito po ay ibinangon sa atin sapagkat ito ang nangyayari sa ngayon, una na nga sa ating inang bayan sa Pilipinas. Kalunos-lunos po, talaga pong kahabag-habag. Sa tuwing kami pong mag-asawa ay makikinig ng mga balita sa Pilipinas, katulad po kagabi, isang bagay na katiwalian na naman ang ibinunyag, ang tinatawag na paghahalo ng pagkain o mga feed sa mga hayop, inihalo sa mga bigas na ibinibenta pa man din ng napakamahal sa ating inang bayan. Isang matandang babae, maraming anak, bagaman meron siyang pamasahe para pumunta sa palengke, hindi na niya isinakay ng jeep yung kanyang katawan. Alang-alang sa maraming anak na naghihintay ng bigas para may makain. Sinabi niya, idadagdag ko na lang, pambibili ko ng bigas, nilakad nung matandang babae, nung babae. At pagdating nga po doon, yung kanya palang bibiling bigas, yung pang pinakabulok. At nang tanungin yung babae, ito po alang-alang po sa aking mga anak. Kalunos-lunos mga kapatid. Ilang ulit na, paulit-ulit, nakikita natin yung mga kabataan magmula kindergarten hanggang high school, walang sapatos, sira-sira ang tsinelas, walang tinatawag na aspaltadong daan, binabaybay ang mga bundok, ilog, kumakapit ng alambre para tumawid sa ilog, at kailan lang meron pa palang mga buhaya na nag-iintay doon.
Mga kababayan kong mga kabataang mga Pilipino, para makapasok sa pag-aaral sa eskwelahan. Pagdating sa eskwela, walang teacher, walang libro, wasak ang eskwela. Alam natin kung saan napunta yung mga pondo. Itong mga ibinoto nating mga presidente, senador, vice-presidente, mayor, kongresista, hanggang pinakamaliit na barangay tanod. Ang Panginoon kong Diyos, nung umupo si Arroyo, nawala ang pambili ng fertilizer para ang bigas ay umunlad. Pagkatapos nga po, napalit itong si Aquino. Abay, mas malaki. Ngayon, meron na naman. Yung palang DAP na ipinagbawal niya at sinakote niya, binulgar niya nung panahon ni... Nung senador siya, siya pang talagang lumabas na bayani. Tinira niya si Macapagal. Ngayon, siya rin palang gumagawa nito. Romanos 3, 10 hanggang 18, wala na po tayong maaasahan. Wala na. Ang ganda ng ating aralin. Ang wika sa atin sa ating paksa, Lucas 19:9, sinabi ni Jesus, dumating sa bahay na ito ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Ang tinukoy na ipinaliwanag sa atin at binasa ni kapatid na Prospero, ang isang unano, pandak, maliit, sa kagustuhan niyang makilala yung napapakinggan niya na Kristo Jesus, pumanik po ng puno ng sikomoro, inunahan ang maraming mga tao, at palibhasa ang Panginoon ay Diyos. Tumingala ang Panginoon kay Sakeo at sinabi, Sakeo, magmadali ka, bumaba ka, paroroon ako sa iyong bahay. Ang Panginoong Jesucristo, Diyos. Hindi naman niya nakikilala yung Sakeo. Wala namang nagsabi sa kanya, Panginoon, yung maliit na unano na yun, gusto kang makilala. Wala. Diyos, alam niya ang lahat ng bagay, alam niya ang nasa puso ng bawat tao. At ang nakita ng Panginoong Jesus sa lalaking ito, yung kanyang malinis na hangarin, na mga kapatid at mga magulang, pagsisihan niya ang kanyang nagawang kasalanan. Kaya nga nang ang Panginoong Jesucristo kasama ang 12 mangaral sa loob ng kanyang tahanan, pinaghandaan siya ni Sakeo, pinakain, pinainom. Pero ito namang mga usyoso, alam ba ninyo, nung araw, wala ring pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Yung mga kapitbahay, yung mga ususero, karamihan doon, mga pariseo, mga saduseo, mga eskribas, na mga matatabil ang mga dila. Bakit di ka pumasok? Nanuluyan, nakikain, nakiinom. Si Jesus at ang kanyang mga alagad sa isang makasalanan. Sino hindi makakakilala sa isang hepe? Kumbaga sa huling kapanahunan, Chief of BIR, Bureau of Internal Revenue. Dito sa Amerika, Internal Revenue Services, hepe. Si Sakeo, mayaman. At pag nabalitaan ka na ikaw ay nagtatrabaho sa BIR noong araw, magnanakaw yan. Totoo naman yun eh. Wala namang hindi yumaman kapag ikaw may kapangyarihang maningil ng buwis. Siyempre, kamukha nang nakikita natin ngayon, imbestiga rito, imbestiga riyan, yung isang senador hindi pala nagbayad ng dapat niyang bayaran, dapat milyon-milyon ang ibinayad kung ilang daang libo lang. Mga kapatid, yung SALN yung SALN natin sa Pilipinas, nakalagay doon kung magkano binayad mong buwis. Kung dapat kang magbigay ng 1 milyon, makikita ron
ang ari-arian daw niya, isang maliit na bahay lamang, at ang kinita raw niya, maliit lamang, nakalusot yun. Bakit? Yung tax, yung maniningil ng buwis, sinuhulan niya. Kaya ngayon, pati ang mga pulis, lahat, mga kapatid, tinaasa ng multa sa mga nahuhuling mga jeepney driver. Mas malaki ka ang kotong, mas malaki ang pasok ng pera sa mga pulis. Ganyan din. Walang katapusan yan, mga kapatid at mga magulang. Dadapwat nang mapakinggan ni Sakeo ang mga aral ng Panginoong Jesucristo. Sinabi ng lalaking ito, siya'y tumayo at kanyang ipinagsigawan sa harap ng Panginoon at ng mga usyosero at ng mga alagad. Panginoon, kung ako ay naningil ng labis sa aking mga kababayan, makinig kayong mabuti, isosauli ko ng makaapat na ulit. Dito nga po, binanggit ng Panginoon ang ating paksa, dumating. Kay Sakeo lang ba dumating? Kay Sakeo lamang ba dumating? Dumating sa bahay na ito ang pagliligtas ng Diyos. Siya ay anak din naman ni Abraham. Sipin ninyo, kaya kung si Sakeo, merong asawa, may mga anak, pati yun ay mapapadamay sa kabanalan na ginawa ni Sakeo. Bakit ganoon, kapatid na Cirilo? Ano ang nangyayari sa ating inang bayan? Bakit itong tatlong senador na nakakulong at hindi na nabanggit ni kapatid na Prospero, may mga kasama pa yan? Pinaghahandaan lang yung magiging kulungan ng iba pa. Wala na raw kulungan sa Pilipinas para itapon yung mga mandurugas at mga magnanakaw na yan. Huwag kayong magagalit sa akin. Ano pang itatawag natin sa ganyang uri ng mga tao? Inasahan mo, inihalal mo, ginawa mong presidente, senador, kongresista, ginawa mong mayor, inaasahan nating magpapagaang ng kabuhayan, inaasahan nating magdaragdag ng paaralan, inaasahan nating magbibigay ng libreng gamot, magpapatayo ng mga bahay, tinatawag pag-amutan para umunlad sa kalusugan ng mga Pilipino. Ibinulgar na naman ang isang katiwalian sa Children's Memorial Hospital. Pinagbili daw yung lupain ng ospital, tinamaan ng sinalibad lang, ililipat na naman kung saan ang mga pasyente, yung mga batay mamamatay ng kanser, ang dami. 80,000 na mga kabataang naghihintay ng libreng gamot, ng libreng pagpapagaling. Aalisin mo, pinagbili daw ng gobyerno yung lupa kung kanino para tayuan ang kondominyo. Bakit ganyan? Mga kapatid, ang nangyayari sa ating inang bayan, ang kadahilanan, ang tagapagturo ng kanilang mga relihiyon. Mga kapatid, hindi sila tinuruan ng mga salita ng Diyos. Wala sa kanila ang pag-ibig sa kanilang kapwa. Iniibig nila ang Diyos sa bunganga. Sila ang mga parisyo. Mateo 23:23. Pinagaganda, pinakikintab ang mga panglabas, puro kapaimbabawan. Sa loob nila, mga bulok ng mga buto ng mga kalansay ng mga tao. Mga kapatid, wala sila ng alin ng tinatawag na tunay na pananampalataya. Wala sila ng tinatawag na tunay na pagkaalam ng matuwid na paraan ng pag-ibig sa Diyos at paglilingkod at pag-ibig sa kanilang kapwa-tao. Yung mga simbahan na yan, kanilang kinaroroonan 100% o 98% ng lahat ng politiko sa Pilipinas, Katoliko. Mga kapal, lahatin ko na. Yung 2% na natitira, iglesia ng tao. Iglesia ni ganon, iglesia ni sino? Yung mga protestanteng hallelujah, amen, praise the Lord. Puro pakitang tao yan. Walang itinuturong mabuti. Kaya ito'y binangon sa atin ng Diyos. Ito'y kapanahunan na malapit na ang ikalawang pagparito. Ito ang
ang panahon na tinatawagan na ng Diyos ang lahat ng mga tao. Ito ang panahon na ibig na ng Diyos kahit na yung Napoles na yan na pinaka-pinuno ng lahat ng kawalangyaan sa tinatawag na iskam-iskam na yan. Kasi, nako, itong dalawang artista, sobra pa ang mga pagka-arugante. Kung kayo'y makakalusot, masusuhulan ninyo ang mga kapwa ninyong mga senador at kongresista na nagsusulit sa inyong kaso, hindi kayo makakaligtas sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Susunugin kayo sa impyerno. Pero, ito po'y ibinangon, itong aralin ito, para sa lahat ng mga katulad ninyo na napakapusakal sa mga pagsasamantala sa ating mga kababayan. Sobra-sobrang ginawa ninyo, hindi na ninyo nakita ang paghihirap ng mga kababayan ninyong mga Pilipino. Wala kayong inisip kung hindi ang sarili ninyo. Payamanin ninyo, pasiglahin ninyo, pasarapin ninyo ang buhay magmula ninyo sa inyong asawa, pati inyong mga anak sa labas. Kutakot-takot, halos lahat kayo, hindi lang iisa asawa ninyo. May mga harem kayo, meron kayong mga compound ng mga asa-asawa ninyo. Para saan mabubuhay ang mga yan? Magnakaw kayo ng kabangyaman ng mga Pilipino para suportahan ang sariling inyong mga pamilya. Kaya yan ang nangyari. Kinalimutan na ninyo yung mga Pilipinong kababayan ninyo, mga kapatid at mga magulang. Kaya na bakit ito itinuro sa atin sa umagang ito? Para sa ating magkakapatid, ano ang aral ng Diyos? Efesos 5:11. Makinig tayo mabuti. Sapagkat, makinig tayo, huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkos sa watain ninyo. Ayan. Kami napagkakamalan kaming galit kami. Napagkakamalan ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na naninira kami. Hindi po kami naninira. Ang iba naman nagsasabi, kapatid na Cirilo, kapatid na Prospero, naiinggit lang kayo. Kasi kayo pulubi. Kasi kayo, wala kayong, you have no means para yumaman kayo. Talagang ayaw po namin yumaman Kami po mayayaman na. Saan? Doon sa langit. Kayo yung mga kayamanan ninyo Ang gagara ng kotse ninyo. Ang lalaki ng mansion ninyo. Kinakain ng tanga. Mga kapatid, wala pong kwenta yan. Yan sa ikalawang pagparito, susunugin yan Ngayon lang, ninanakaw na ng tanga yan. Kinakain ng tanga. At nanakawin ng magnanakaw yan. Baka yan pa ang maging dahilan. Baka meron pumatay sa inyo para kunin yung mga ginto at pilak ninyo. Kami mahihirap lang kami. Hindi kami naninira. Hindi kami naiinggi. Kung bakit ibinangon ang paksang ito para sa mga Napoles, para sa mga senador, para sa mga tongregista at lahat ng magnanakaw. Ano ang utos ng Diyos sa amin sa iglesia ng Diyos? Huwag kaming makibahagi sa inyo. Kaya kung may nakikinig na iglesia ng Diyos, baka merong membro ng iglesia na nakikinig ngayon, iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus, nagtatrabaho sa BIR, baka nangungutong na pa. Mga kapatid at mga magulang, susumpayin ka ng Diyos, kasama ka ng mga Napoles na yan, pagdating ng ikalawang pagparita. Kaya ito, paalaala sa atin, una sa ating magkakapatid, sapagkat ang wika ng Panginoon, hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ko ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Katulad ni Sakayo, siya po ay membro ng bahay ni Israel. Tagapagmana rin siya ng pangako. Kaya minamahal kami ng Diyos. Ang wika sa atin sa Apokalipsis na binasa ni kapatid na Prospero, aking sinasaway, aking pinapalo ang aking iniibig. Iniibig ako. Iniibig si kapatid na Prospero. Iniibig ng Diyos ang aming mga asawa, mga anak, mga manugang at mga mahal sa buhay. Kaya kami pinaalalahanan sa araw at oras na ito. Huwag tayong makibahagi. Saan? Sa mga senador na yan. O sa sino mang mga tao na mga magnanakaw, mga magulang at mga kapatid. Sa watain ninyo. Kaya
Sinasawata namin sa abot ng aming makakaya. Sino ba kami para pakinggan ninyo? Sino ka ba? Kapatid na si Rino? Wala. Siguro kung ako ay kilalang tao, siguro kung ako ay may posisyon sa gobyerno, baka may makinig pa sa akin. Oy, mga kababayan, oy, mga kasamang senador, kongresista, tigilan na ninyo ang inyong pagnanakaw. Wala pong makikinig sa amin Wala! We are just but small potatoes. Pero, ginaganap namin ang aming katungkulan. Huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na mga gawa ng kadiliman. Yung pagnanakaw, kadiliman yan. Kundi bagkos sawatain ninyo. At sa 5:14, kaya nga sinasabi niya, gumising kang natutulog, magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka. Kaya nga isinisigaw namin, gumising na tayong lahat. Pati ako, si Prospero, kami, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, Huwebes at Linggo, isinisigaw namin ang salita ng Diyos. Gumising tayong natutulog sa gitna ng ng mga taong patay. Saan? Sa lahat ng gawang kasalanan. Ito na po ang panahon. Kailangan gumising na tayo. At sa Sepanyas Kapitulo 2, versikulo 2, bakit? 2014, bakit kailangan tawagan na ng pansin kumbaga maaari ang lahat ng mga tao, pati si Napolos, pati si Enrile, pati yung dalawang papogi-pogi pa raw, mapagmahal sa sarili, kakandidato pa kayo ng pagka-presidente? Mahiya na kayo! Gumising na kayo! Bakit? 2014 na. Bakit? Ano ngayon kung 2014 na? Bakit pinagigising na kayo? Ganito, Sepanyas 2:2. Bago ang pasya ay lumabas, bago dumaan na parang dayami ang kaarawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon. Alin yung kaarawan? Alin yung galit ng Diyos na malapit ng dumating? Ang ikalawang pagparito, ang araw ng paghuhukom. Binibigyan pa kayo ng pagkakataon. Kaya kayong mga kaibigan namin, kami aaminin namin sa inyo. Wala kaming paraan para makarating ito kay Napoles. At nagaganap ang sinasabi ng Biblia, ang sinasabi ng Panginoon, na bagaman tinatawag ang mga tanyag, ang mga mayayaman, ang mga matatalino, ang mga makapangyarihang tao ng mga hamak na mga propeta ng Diyos, ang isinasagot nila, saan kami makikinig? Ayaw nilang pakinggan. Sino ba ang iglesia ng Diyos? Ni hindi nila nalalaman. Kataka-taka, sa Biblia, isang iglesia lang ang nakasulat, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bago bang iglesia yan? Ipin niyo yan? Nakasulat sa Biblia. Walang nakakaalam. Bakit? Marcos 4:11 hanggang 12. Sa mga nasa labas, ginagawa sa talinghaga, nababasa nila, naririnig nila, hindi nila nauunawaan. Bakit? Hindi sila mga anak ni Abraham. Hindi sila ang bahay ng Diyos. Sa pagkatuwid, maliwanag po ang layunin ng Diyos. Ibinangon ang paksang ito sa linggong ito para tawagan na ng pansin yung mga magnanakaw, yung mga mamamatay tao, yung mga nambababae, yung mga nanglalalaki, yung mga gumagawa ng lahat ng kadilimang ito sa ibabaw ng sanglibutan. Una, huwag tayong makibahagi sa kanila. Sawatain natin sila sa pamamagitan ng pagpapahayag. Ang pagsigaw natin, gumising na kayo sa inyong pagkakatulog, malapit na ang ikalawang pagparito. Ano ang itinatawag sa atin ngayon 2014 na maingatan natin ang tinatawag na mabangis na galit ng Diyos, ang kanyang ikalawang pagparito? 2:3 ng Sepanyas din po. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisigawan ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala
malilingit kayo sa kaarawan ng galit ng Diyos. Bakit pinagigising na tayo? Ito na ang panahon para hanapin na ang katwiran. Hanapin na ang Panginoon para hindi tayo makasama sa sumpa ng Diyos, mga magulang at mga kapatid. Saan ba naroon ang Panginoon? San Juan 12:26. Kung ang sino man ay nais maglingkod sa akin, sumunod sa akin, kung saan ako naroroon, doon ang lingkod ko. Kayo mga Napoles, and really, kayo mga senatong tongregista, lumayas na kayo sa inyong kinaroroonan. Bakit po? Wala dyan ang Panginoong Jesucristo. Wala dyan sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Lalong wala sa Iglesia ng tao, si Kristo'y tao, ang obispo, anghel. Lalong wala dyan sa tinatawag na dating daan. Tapos na yan! Meron ng bagong daan. Mga kapatid at mga magulang, alin yan? Kung saan ako naroon, doon naroon ang lingkod ko, si Kristo ang ulo ng katawan. 1:18 ng Kolosos, ano naroon sa katawan? Sa makatidbaga, kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. 1:14 ng Kolosos. Ano baga ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo sa makatwidbagay ng Iglesia? Anong pangalan ng Iglesia? Mga kapatid at mga magulang, 2:14 ng unang Tesalonica, tinutularan na lamang namin sa huling araw, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. May kalayaan tayong makapasok, ang wika ni Apostol Pablo, Hebreo Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 20, sa pamamagitan ng kanyang dugo sa makatwidbaga sa kanyang katawan. Ito ang bago, ang buhay na daan. Ang katawan ng Panginoong Jesucristo, kinaroroonan ng Panginoon, siya ang aming presidente, siya ang aming tagapagligtas, siya ang aming saserdote, siya ang aming pastor, obispo ng aming mga kaluluwa. Meron bang makapangangaral ng ganyan sa inyo? Kaya nga sa Mateo 24:14, ipangangaral ang ebanghelyong ito. Alin? Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na si Kristo ang obispo, si Kristo ang pastor, siya ang tagapagligtas namin. Hindi sino? Iglesia Apostolika, ang Papa sa Roma at ang mga pare, hindi kayo ililigtas. Iglesia ng tao, ang mga obispo, namatay yung obispo, inihalili yung anak, namatay ang anak, inihalili yung apo. Ang Iglesia hindi pwedeng ipamana. Bakit? Ang Kristo lamang, siya ang may-ari ng Iglesia, siya ang nagbayad ng sariling dugo alang-alang sa atin. Mga kapatid at mga magulang, kaya ako nagagalit pag nakakarinig ako ang yayabang sa television, sa radyo, pati itong Iglesyang Mormons, panay ang padala sa akin ng sulat. Tapon siya sa basurahan. May mga Biblia nila na ginawa. Kung ano-anong mga itinuturo nila, pati patay, binibinyagan, mga kapatid. At sila raw may buhay na apostol. At dito naman sa Pilipinas, merong iglesia din daw ng Diyos kung ano-ano, mga kapatid. Yung kanilang obispo raw, yung kanilang mahal na obispo, siya raw ay apostol. Isipin niyo, puro kayo kasinungalingan. Utos aral ng mga Hudyo at ng mga tao. Utos aral ng mga demonya. Unang Timoteo 4:1-3. Magbasa kayo, mga kapatid. Gumising kang natutulog sa gitna ng mga patay. Unahin natin yung mga magnanakaw na nagpahirap ng ating inang bayan. Gumising na kayo, mga senador ng mga Pilipino, kongresista, presidente, mga magulang at mga kapatid, para huwag kayong madamay sa sumpa at galit ng Diyos. Kaya, katapusang talata, gaano ang paghahangad ng Diyos na ang lahat ng tao makabalik na muli sa Kanya. Ito nga ang sinasabi sa Malakias, Kapitulo 3, versikulo 7, panahon pa ni Eva at ni Adam, lumayo na tayo sa Diyos. Nung araw, nasa kaharian na tayo. Nung araw, nasa paraiso na tayo. Sinuway ng ating mga magulang, kaya pinalayas tayo. At ngayon, sa huling araw na ito, inuutusan tayo ng Diyos, manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, kakain kayo ng buti ng inyong lupain. Kaya nga, kung babalik tayo sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus,
na ito ang kanyang kinaroroonan, na ito talaga ang dapat nating paglingkuran at hindi iba't ibang iglesia, malalayo tayo saan? Sa lahat ng paghihirap, maging sa buhay na ito, hindi tayo gugutumin, at hanggang sa buhay na darating, makatitiyak tayo. Bakit? Meron tayong pananampalataya. Ebreo, Kapitulo 11, versikulo 1, ang pananampalataya, kapanatagan, panatag sa buhay na ito, hanggang sa buhay na darating. Mga kapatid at mga magulang, naintindihan man ninyo ibig sabihin ng pananampalataya? Marami hindi pa nakakaintindi. Bibigyan ko kayo ng isang practical na halimbawa. Bakit ang mga tao bumibili ng insurance? Insurance. Maraming klase ng insurance. May insurance para sa bahay. Kung masunog ang bahay mo, panatag. Naka-insured yan eh. In-insured ko yan na 1 milyon. Di, may bahay ka uli. Bago pa, gagawin uli. May insurance, mga kapatid at mga magulang, sa pag-aaral. Binili ko ng insurance sa pag-aaral ng mga anak ko. Para kung ako'y mawala ng trabaho, merong magbabayad, yung insurance. Ipagpapatuloy ang pag-aaral ng aking mga anak. Merong insurance sa tinatawag na buhay ng tao. Dito nga sa Amerika, sino ba yun? Elizabeth Taylor ba yun? Pati yung legs niya, in-insure niya ng kung ilang milyon, mga magulang at mga kapatid. Betty Grable. Betty Grable. Siguro nung tumanda na yun, nakakuha ng kung ilang milyon yun dahil naka-insure yung kanyang magandang legs. Ang lahat ng bagay, mga kapatid, na ibibili mo ng insurance kung may pera ka. Kung ako'y mamatay, naka-insured ang aking buhay. Ang mortgage ko, pag-aaral ng mga anak ko, lahat ng kakailanganin ng maiiwan ko, naka-insured na yan. Sila na ang magbabayad. Panatag ang aking mga anak, panatag ang aking asawa, panatag ang mga mahal ko sa buhay, wala na silang iintindihin. Yan ang insurance. Ang tanong ko ito, naka-insured ba kaluluwa mo, kapatid? Maraming hindi nakakaisip nito. In-insured mo ba ang kaluluwa mo na hindi ka itatapon sa impyerno pag namatay ka? Oo nga, no? Kapatid na si Rilo, saan ba makakabili ng insurance sa kaluluwa para hindi ako matapon sa impyerno? May kalayaan tayong makapasok. Ebreo 10:19 hanggang 20. May kalayaan tayong makapasok. Libre! Walang bayad ang pagpasok. Saan? Sa bago at buhay na daan. Bakit tinawag na bago at buhay na daan? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, ang wika ng Panginoon. Na kayo'y magkaibigan sa isa't isa. At sa 19 hanggang 20, ang papasukan natin, mga kapatid, hindi insurance ng tao, insurance ng Diyos. Na kung tayo'y magtatapa sa paglilingkod sa Kanya, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hanggang kamatayan. Mateo 24:13. Magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang insurance po natin, mga kapatid. Dito namin kayo inaanyayahan. Gawin ninyo ang ginawa ni Sakeo. Ito ang ibig ng Diyos. Gayahin ninyo, tularan ninyo na mga magnanakaw kayo. Ang ginawa ni Sakeo, isoli ninyo, maka-4 na uli para bumalik ang kasaganaan ng mga Pilipino. Magiging bahay kayo ng Diyos o bahay ni Abraham. Dumating sa inyong mga pamilya ang kaligtasan ng Diyos. Tingnan ninyo ang salita ng Panginoon Diyos. Isaiah 1:18. Magsiparito kayo ngayon. Tayo'y magkatuwiranan. Ano ba ibig sabihin ng magkatuwiranan? Magkaderetsohan tayo. Wala nang maraming palabok. Wala nang kung ano-ano pang mga salitaan. Mga kapatid at mga magulang, humarap kayo sa Kanya, makipagderetsohan kayo. Makipag-communicate tayo diretso sa Diyos, mga kapatid.
mga katuwiranan tayo ngayon, at tayo, sabi ng Panginoon, ay lumapit sa Kanya, bagaman ang inyong mga kasalanan maging tila mapula, magiging mapuputi na parang niebe, bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. May pag-asa pa kayo? May pag-asa pa kayo? Manumbalik kayo sa akin ang wika ng Panginoon. Maging tila mapula ang inyong kasalanang mga kapatid na tulad sa grana, papaputiin ko kayong gaya ng balahibo ng tupa. Paanong paraan? 1:19, kung kayo ay magkukusa at magmamasunurin, magsisikain kayo ng buti ng lupain. Ibabalik ang ekonomiya ng Pilipinas kung ang mga magnanakaw na ito isosole ang kanilang ninakaw 4 na ulit, kamukha ng ginawa ni Sakeo. Ito po ang natutuhan natin. Kaya ibinangon sa atin ng Diyos ang paksang ito para tayo, una sa lahat, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, huwag tayo makikibahagi sa mga taong yan. Gisingin natin sila, paalalahanan. Ito ang ating katungkulan, 13:16 ng Hebreo, to do good and to communicate. Ang pagsunod sa mga mabubuti. Anong mabuti? Utos ng Diyos. Huwag tayong makibahagi sa kanila at atin silang sawayan, to do good and to communicate. Paano sasawayan? Ipangangaral natin ito. Mga kapatid, tanggapin ninyo o hindi, bahala ang Diyos sa inyo. Nagawa namin ang aming katungkulan. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Panginoon magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Maghahandog po tayong muli sa Diyos na isang maiklit may spiritong awitin. Pinakikiusapan ko pong pangunahan tayo sa panalangin ni ako ang mananalangin na may pagpapasalamat. Awitin natin ang numero 49, unang estrofa at koro po lamang. Tatayo tayo muna sa mandali, mga kapatid. 49. Angat mo bang Ikaw ay maligtas, lumapit ka sa kay Jesus, sa kasalanang umaalipin, ang tanging lunas si Jesus. Jesus ko, may tangan ang buhay, makapangyarihan na tunay, siya ang tanging isinugo, tumubos sa kasalanan. Dakilang Panginoon po naming Hesus Kristo, Panginoon. ipagpatawad mo pong muli ka naming gambalain. Ama, maraming salamat sa napakamapayapa na linggo ng umagang itong ipinaranas mo pong muli sa buhay naming mga magkakapatid, mga magkakaibigan at mga mag-aanak sa iyong banal na iglesia. Pagkatapos pong paringgan mo kami, pakainin ng iyong mga salita ng buhay na binasa po ng 2 sa iyong mga hamak na lingkod, ipahintulot mo po, Panginoon, na sa araw na ito po, bigyan mo po sana ng bisa, kapangyarihan, una sa aming mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, ang mga palatuntunang mga ipinaliwanag mo po sa amin sa umagang ito. Una po, kung mayroon ka pang nasisilip sa amin na anumang mga kalikuan, sari-saring mga kasamaan, bago po kami maghiwa-hiwalay, Panginoon Diyos, patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Amen. Ingatan mo sana, Panginoon, ang mga aral na ito, na naway loobin mong makarating sa lahat ng mga kinauukulan. Matanggap nila, Panginoon, na may pag-ibig,
na nagmumula sa iyo at maging mga banal na dahilan upang ang maraming mga tao manumbalik sa iyo, pagsisihan ang kanilang mga nagawang mga kasalanan, at ang mga nagsisipagnakaw, isauli nila ang lahat ng kanilang mga ninakaw, at tulungan mo po maging ang kanilang mga asawa, mga anak at mga mahal sa buhay, na kung paanong binigyan mo ng pagliligtas ang buong sangbahayan ni Sakeo, gayon din Ama ang gawin mo sa kanilang lahat na nanunumbalik sa iyo, Ama naming Diyos, at kumbaga maaari makasama namin silang lahat maglingkod sa iyo hanggang ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama, sa umagang ito, ipatanggap mo po sa amin ang iyong banal na basbas at ang iyong banal na bendisyon. Amen. At ang maraming sa amin magsisilabas upang umuwi sa kanilang tahanan, samahan mo po. Ihatid mo po, Panginoon, nakikiusap kami sa iyo. Makauwi silang lahat na may buhay at kapayapaan sa piling po ng kanilang mga minamahal sa buhay. Ama, ang lahat po ng ito, isinasamo namin, ipinapakiusap. Nawa po, ipahintulot mong mangalat, kumbaga maaari ang mga aral na ito sa mas maraming mga tao sa ibabaw ng sanglibutan, magmula po ngayon at magpakayi kailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag, at nagtiis sa hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana'y maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin, lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming taging Diyos, gumagabay sa bawat sa amin. Muli, Panginoon, sa umaga ito, naligluhod kami sa pong masarapad, at kami po'y nangakinig ng pong mga ginito ang mga aral. Amen. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa mga aral na ito, at sa lahat yung pagpapala sa bawat sa amin. Tanggapin niyo po, Panginoon, sa inyong harapan, ang maumuting salaping amin na pagkayanan. Ito nawa po'y magamit po ng iyong kapangasiwaan, at lalo-lalo, Panginoon, makatugon sa lahat ng mga tao na nangangailangan. Higit sa lahat po, Panginoon, sana po mga salaping ito maging kasangkapan sa pagkasil po yung mga aral sa ibabaw sa libutan. Amen. Amin na po sinasama, Panginoon, sa iyo. Sana huwag na kami biglasawaan. At sa mga susunod linggo na aming buhay, muli niyo po kami makita naglilingkod at umaga po ng mga may kasiglahan. Siya nga po. Laki, Panginoon, ay mapanalangin ang mga taong tinaguhin niyo po, Panginoon, sa mga araw na ito upang maghatid sa amin po mga banal na aral. Nawa, Panginoon, bibigyan niyo po sa mga kalakasan at ang mga katalinuhan nagmumula pa po sa banal na kitaasan. Amen. Panginoon po namin, Diyos, marami kami mga kahilan na namad at po at kayo maasa na mga ito idadadag niyo po sa amin. Kaya po natin mga bagay, magalang po namin hiling sa laki ng pangalan, Diyos ko sa amin takal na tagapagligtas. Amen. Ang Ama ay walahin, anak ating purihin, Espiritu manganim, laging ipanumay. Amen. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos,
sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin. Tanggapin nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa araw na ito hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, sa lahat ng ating mga kabiyak, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako ba'y Jesus ang hawak sa aking kahinaan? Si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hihiwalay ang kamay ni Jesus.